Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Putok na po ito sa mainstream media. At ganun din po sa social media. Ito pong plano. Bagay expected na po natin ito na ang susunod na ombudsman ay siyempre po yung ilalagay po dyan ombudsman na susunod dahil magre-retiro ang Martires, ang ombudsman. Siyempre po, yung protektado sila. Hindi po ba? At siyempre po, yung kaya pong linisin ang mga dumi nila. Hindi po ba? Di umano. Ayan, si Boyeng Remulla po, ang DOJ, ay umaakto po na gusto pong maging ombudsman. Expected na po natin yan. Dahil nga po, marami po silang kailangang pagtakpan at linisin. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Expected na po natin yan. Ng gabinete, magsusumite raw ng aplikasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para naman maging susunod na ombudsman. Para sa detalye live mula sa DOJ sa Maynila, nandyan po si Camille Samonte. Camille, ano ba ang rason ni Secretary Remulla at bakit gusto niya daw ngayon maging ombudsman? Ruth, kinumpirma nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang intensyon na maging susunod na ombudsman na magsisiyasat sa katiwalaan sa gobyerno. Sabi niya, marami pa siyang maiaalok bilang public official kaya gusto niyang subukan mag-apply. Sa July 27, nakatakdang magretiro bilang ombudsman si Samuel Martires na itinalaga ng nakaraang administrasyon. Matatandaan na naghain ng reklamo si Senadora Amy Marcos laban sa kanya kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ni Remulla, ang Judicial Bar and Council ang pwedeng sumuri kung makaaapekto itong reklamo sa kanyang application na iparating na raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang plano. Meron din daw siyang mga pangalan na pwedeng irekomenda na pumalit sa kanya sa Department of Justice. Kumpiyansa naman si Remulla na mananatili ang mga sinimulan niya sa kagawaran kahit na lumipat siya bilang ombudsman. Pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Secretary Remulla. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay. Yan, kasama po sa plano yan. Talaga expected na po yan, di ba? Dahil kailangan po, di ba? Dahil kailangan po nila kumpletohin ang kanila pong pinababagsak. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin ang ombudsman ay may kapangyarihan po yan. Di ba? Tumugis at mag-imbestiga ng mga politiko. Hindi po ba? Lingkod bayan. At syempre po, yung protection, nakita nyo po, ang magiging tanong po diyan, hindi po ba conflict ito? Dahil meron po isinasampang reklamo at pinasasampahan po ng kaso ng Senado. Ito pong mga nagsabwatan sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Hindi nyo po ba napapansin mga kabayan? Bakit po delay? Laging delayed ang desisyon ng ombudsman. Napakatagal na po. Yung 10 araw, inabot na po ng buwan. Magre-retiro na po ang Ombudsman Martires. Excuse me po. Magre-retiro na po ang Ombudsman Martires pero hanggang ngayon wala pa rin po yung iniintay nating desisyon. Kung masasampahan po ba ng kaso ito mga nagsabwatan sa pagdakip na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte at lumalabas ay kidnapping. Ayon yan sa Senado. Hanggang ngayon, nananatili pong inuupuan yata. At mukha yatang hindi na yata maglalabas ng desisyon ang ombudsman dyan.
hanggang mapalitan ng bagong ombudsman. Hindi kaya? Dahil expected na po natin yan. Ang ilalagay po ombudsman dyan, yung may protection sila at kaya di umano napabagsakin ang mga hadlang sa kanilang mga ambisyon na manatili sa kapangyarihan, sa power, dahil sa pagiging greedy, gahaman, swapang. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Expected na po yan. At napaagaling po nitong DOJ. Di ba? Naging DOJ po ito ng 3 taon. Ubod ng galing. Talagang bibigyan ka ng hustisya. Pag siya ang DOJ, lalong-lalo po pag pumapabor sa kanya. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kasi buhay na buhay po ang inyong lingkod. Nasaksihan ko po. Noong nasangkot ang kanyang anak sa high grade na damo. Napakarami po. Kilo. Milyon ang halaga. Milyon. Sa loob lang ng 3 buwan, wala pang 3 buwan, absuelto. Bakit kaya absuelto? Dahil hindi kaya yung kanyang anak? Yung kanyang anak kaya, hindi kaya yun ang tamang tao na dideliveran ng high grade na marijuana o high grade na damo? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakagaling po. Instant po. Napakabilis. Resolbahin ang mga kaso. Dahil yung sa anak niya, resolbado na. At naging congressman pa yata. Unbelievable. Kaya dito po mga tambay, ito po yung talagang alam naman po natin ito. Dahil kung ang presidente po natin ay ganito, nakita po natin kung paano magpatakbo ang isang presidente na may issue rin. Na gumagamit at sumisinghot ng tawas, sumisinghot daw ng pulburon, at sumisinghot din daw po ng coke. Di umano. Ano po ang makikita natin dyan? Na tamang paglilingkod at magandang paglilingkod. Sige nga, 3 taon tayong dinala sa korupsyon, pamumulitika. Tapos ang mga ina-appoint ay puro may sariling interes at meron din pong mga kinaharap na mga issue. Katulad po nitong DOJ Secretary, ang kanyang anak ay na-involve sa pinagbabawal na damo. Nakita nyo po. At nakita po natin, wala pong inasikaso ito halos, di umano. Puro mga sumusuporta at pamilya Duterte ang napakarami pong tinutukan nito. Hindi kaya. Tapos ngayon, papasok po na ombudsman. Ano po ang susunod niyan? Kung ombudsman ka na. Unang-una, proteksyon sa iyong sarili. Dahil alam po natin pagka ikaw ay ombudsman, mga kababayan, matatanggal ka lang bilang ombudsman kung ikaw ay i-impeach. Impeachable lang. Kasi independent po yan. Hindi po yan nasasaklaw na ng Pangulo. Hindi po ba? Yan. Hindi mo basta-basta masisibak yan. Kailangan po i-impeach. Ombudsman, Sandigan Bayan, Korte Suprema, at COMELEC. Hindi po ba? Magkakasama po yan. Matatanggal mo lang yan kung i-impeach mo katulad ng Vice President at katulad ng Presidente. Hindi po ba protection? Protection? Hindi po ba? Hindi katulad ng DOJ Secretary, napakabilis pong sibakin. Kung magiging ombudsman ka, protektado ka ng ilang taon. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, 6 na taon protektado ka kung hindi ka may impeach. At napakarami mong magagawa, lalong-lalo kung ikaw ay namumulitika. Marami kang mabibigyan ng problema, lalong-lalo kung ito'y pinopolitika mo.
Hindi kaya? Bobo at tanga na lang ang mag-a-appoint dito, mga tambay. Ang mag-a-appoint dito ay bobo at tanga na lang, di umano. May karga-karga ito eh. May karga-karga. May issue. May issue na hindi pa nalulutas. Usapin pa. Nahandyan pa ang Korte Suprema, hindi pa rin nagsasalita. At nahandyan pa ang Ombudsman. Hindi pa nagre-retiro si Ombudsman Martires. Iniintay pa rin ng taong bayan ang resulta. Tapos ngayon mag-a-apply na Ombudsman. Expected na po natin yan. Di ba? Nagtatakipan yata. Para po hindi mabunyag ang mga pinagagawa yata nila makatarantaduhan dahil ginagawa po tayong mga tanga at bobo ng mga nakaupo ngayon. Di mo? Meron tayong presidente na hindi po nakatapos. Hindi nakatapos. Pero ginagawa tayong bobo at tanga at gago ng administrasyon na ito na meron tayong presidente na hindi rin nakatapos. Pero ginagawa tayong bobo, tanga at gago. Lalo-lalo sa batas. Sila lang po ang matino at magaling sa batas. Katulad po ng presidente na hindi po nakatapos din. Nakita niyo po yun? Yan po ba ang side effect? Kaya ganyan po nangyayari sa ating bansa. Sobrang gumamit ng kapangyarihan. Abuso. Abusado sa kapangyarihan ang nakaupo ngayon. At ang mga naglilingkod ngayon, makakapal na ang mga muka. Ubod na ng kapal, wala ng kahiyan. Wala ng takot gumawa ng masama. Ang mga ito, di umano. Grabe, no? At ano aasahan natin sa mga ganitong lingkod bayan kung magiging ombudsman pa ito? Wala na nga tayong inasahan. Puro pagtatakip, pagtitrador at paghuhudas sa ating bansa, sa isang Pilipino na dating Pangulong Duterte. Paghuhudas, pagtitrador, di umano nila. Pero nakakalungkot lang po. Pati ang ating mga men in uniform, hindi naman po lahat. Yung mga nagpakaaso, mga kabayan, ay tulog na tulog po sa nangyayari sa ating bansa. Ito pong mga tao na ito, lalo-lalo po ang men in uniform, ito po yung naglilingkod sa taong bayan. Yan po ang kanilang sinumpaan tungkulin. Hindi nila kailangan maglingkod sa mga politiko. Ang kailangan po yung maglingkod sila sa taong bayan. Dahil unang-una, taong bayan, taxpayer ang nagpaaral sa kanila, nagpakain, nagbibigay ng sweldo, nagbibigay ng retirement. Taxpayer, hindi po mga politiko. Dahil pati mga politiko, pati lingkod bayan sa gobyerno, ay pinakakain, pinalalamon, pinasusweldo at binibigyan ng retirement ng taxpayer, taong bayan. Hindi po ba? Pero hindi po sila naglilingkod yata sa taong bayan. Yan lang din po nakakalungkot. Hindi natin nakikita na nagkakaganito ang ating bayan. Laganap na laganap ang issue ng korupsyon at pamumulitika. Sobra. Nilalagay nila ang batas sa kanilang mga kamay. Wala na pong batas-batas. Hindi kaya. Pero nananatiling tulog sila. Kaya ang ating bansa ay kahiya-hiya na po sa buong mundo. Wala na. Bagsak ang ating bansa sa ekonomiya. Baon ang ating bansa sa utang. Saan po napupunta ang pera ng mga inutang natin? Wala tayong nakikitang malaking proyekto na katulad ng build ni dating Pangulong Duterte. Ang ipinagmamalaki lang nila, yung kakarampot na nagagawa nila na hindi po magbabangon sa ekonomiya. Ano po yon? Ayuda. Legacy ba yan? Ekonomiya ba yan? At 20 pesos na bigas na pinagmamalaki na pinapatay pa ang mga magsasaka. Nakakalungkot. Kaya dito po mga tambay, yung ginagawa po ng pamahalaan, yung lagi ko po sinasabi, kung matino lang po ang presidente ng bansa, hindi tayo makakita ng mga ganitong klase di umano na lingkod bayan.
Wala tayong makikitang ganitong klase di umano na lingkod bayan katulad di umano ng DOJ Secretary. Hindi kaya? Wala tayong makikitang ganyan, panunungkulan at pamumuno. Dahil hindi po natin nakita yan na ganyang klaseng maglingkod ang DOJ Secretary ni dating Pangulong Duterte. Hindi sumasawsaw sa politika. Hindi po ba? At ang tinrabaho po, puro lumalaban sa gobyerno. Diba, tinutugis ang problema ng gobyerno. Di po ba? Hindi po sa panahon ngayon. Sa panahon po ng binagoong Pilipinas, ang tinutugis at pinababagsak na pilit yung magtatanggal sa kanilang kapangyarihan na hindi na matuloy at hindi na humaba ang kanilang mga termino dahil hindi na po sila mananalo sa susunod na halalan. Hindi kaya? Yan ang tinututukan. At ang isa pang nakakalungkot, mga kabayan, kung ito po ay magiging ombudsman, ito pong si Boying Remulla. Napakarami pong ibibigay pa yata ito, di umano. Isang damukal na kahihiyan at pamumulitika pa. Mga kabayan, lahat, dahil alam naman po natin alam po natin itong si Secretary Remulla ay laging pumapabor po yata sa administrasyon. Ngayon, lahat ng pababagsakin ng pinsan na tinatawag na tambaluslos, lahat ng pababagsakin ng pinsan na makakahadlang sa kanilang mga ambisyon. At isasampa ang kaso sa ombudsman. At siya po ang ombudsman. Sa tingin nyo, hindi sasang-ayunan. Kaya, nakita po natin ngayon, ang Congress, House of Representatives, sa sobrang gigil para pabagsakin ang isang Vice President. Dinadala nila ang issue sa ombudsman. Paano na kung si Boying Remulla ang ombudsman? Sige nga, mga kababayan, kasama po yan yata sa plano nila. Iniintay lang nila ang retirement o ang pagre-retiro po ng ombudsman. Para po, yung sinasabi nga po natin, meron pa silang panahon para pabagsakin lahat ang magiging hadlang di umano. Tinik sa kanila pong ambisyon, kapangyarihan na hindi na yata mawala sa kanila pare-parehas. Hindi kaya? Sana hindi po sila magtagumpay. At huwag po sanang ipag-adya ng nasa itaas na ang maghari po sa ating bansa ay puro masasamang tao, mga ugaling demonyo, di umano. Masasamang tao, mga sakim sa kapangyarihan. Huwag naman po sana ipag-adya ng ating nasa itaas ang kaisa-isang hari. Hindi po ba? Huwag po sana. Hindi po sana silang magtagumpay, mga kabayan. Sana rin po matupad po at mangyari yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ang mga taong ito ay may hangganan at may katapusan. Huwag po sana magsakripisyo. Huwag po sana tayong magsakripisyong may hirap sa mga tao na ito ng napakatagal. Mahigit po 100 milyong Pilipino ang magkakaroon po ng napakalaking problema pag po sila ay nagtagumpay sa kanilang mga plano. Habang buhay po tayo. Habang buhay po natin dadalin. Pag sila po ang naupo lahat at hindi na po nawala sa kapangyarihan ng mga taong ito, di umano, habang buhay po tayong pinarurusahan. Habang buhay po tayong gagatasan na ang nakikita po natin ginagawa nila ay ganyan lang po. Hindi Kaya lang, sino pa ang aasahan natin? Pati po ang mga men in uniform may tulog. Di po ba? Kontrolado po nila lahat, pati kapulisan, men in uniform. Ang sangay ng gobyerno. Pag naman po nagprotesta ang mga Pilipino, antimano po, pinupuwersahan naman nila. Ginigipit. At ayaw bigyan ng permit. Di po ba?
Sana magkaroon pa po. Sana magkaroon pa po ng sinasabing himala. At wag po sanang ipag-adya ang mga taong masasama sa ating bansa. Wag naman po sana. At sana po ay mapabilis po ang kanilang mahangganan o katapusan. Hindi po ba? Nakakalungkot po. Maraming salamat po mga tambay. Expected na po natin yan. Mga kabayan, expected na po natin. Magmula po nung nagkaroon tayo ng presidente na may issue po ng pulburon, tawas at coke na sumisinghot, yan. Dadanasin po talaga natin yan. Yang ganyang klaseng pamumuno. At ang nakakalungkot po, talagang hindi po nila titigilan yata na hindi sila magtagumpay at mapabagsak lahat ng hadlang sa kanila pong mga pangarap at ambisyon. Talagang hindi po nila titigilan ng Vice President. Hindi kaya, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. Maraming salamat po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po mga kabayan sa mga biyaya po ninyo. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos mga tambay, talaga pong hindi po titigil ang mga masasamang tao sa ating bansa. Lalo-lalo po yung mga nagpapabagsak sa mga Duterte. Talagang ginagawan po nila ng paraan. Hanggat may magagawa po sila ng paraan dahil sila'y nasa kapangyarihan, ay hindi po nila titigilan ang Duterte na hindi po mapabagsak. Gagamitin po nila ang posisyon, kapangyarihan, power at pera. Di umano. Mga kababayan, nakakalungkot. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte mga tambay. Ang Vice President at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa. Mga kababayan, thank you po. Sa muli po mga tambay, ingat po tayo. Maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye.